Guys, believe it or not, may mga lalaki po talagang hindi sexual dahil hindi sila confident na mag-initiate or mag-start ng inyong intimacy. Especially kung nakasanayan niya na kayo yung palaging nauuna mag-aya sa kanya. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, wag nyo na rin pong kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is another concerned video po. Sabi niya, "Hi Miss Che, ano po ba dahilan at dapat gawin yung partner ko basta na lang diretso SEX? Lagi nang ganun. Parang pinapamukha niya na napipilitan lang siya kapag inaaya ko siya. Nakakawalang gana. Hindi na ako masaya, Miss Che. Sana magawa naman po ng video." Alam nyo guys, yung mga ganitong situation, very frustrating ito eh. At minsan, heartful ito kasi madaming pumapasok sa isip natin kung bakit hindi ginagawa ng partner sa atin yung mga gusto natin mangyari when it comes to intimacy. Pero, kapag nangyayari po ito sa pagsasama ng couple, iniisip agad natin na merong mali sa atin. Bakit ayaw na tayong romansahin ng mga kapartner natin o ayaw nang makipagtalik sa atin? Kapag ganito na po ang nangyayari, it's time to have an open and honest conversation tungkol doon sa issue na to. Pero, for me, ini-encourage kita na wag mo masyadong personalin ang mga bagay na to instead of be willing to work on connecting as a team before you jump sa ibang conclusion. Huwag ka muna mag-isip ng hindi maganda tungkol sa kanya, lalong-lalo na tungkol sa'yo, na baka hindi ka nagkaakit-akit, bumababa na yung self-esteem mo. So, let's talk about ano ba yung mga common reason bakit nawawalan ng interes yung lalaki sa pakikipagtalik at ano ba yung dapat mong gawin para ma-reignite uli ito. Number one reason kung bakit hindi na siya kasing init nung dati. Priorities have shifted. Ang buhay guys ay sobrang hectic yan sa pang-araw-araw na ginagalawan natin. Kaya maaring nagre-resulta ito ng kawalan ng gana sa pakikipagtalik, nasi-set aside o nalileft behind ang intimacy ninyo, lalo na kapag may mga anak na. Hindi na katulad ng dati na nagmamadaling umuwi yan dahil talik siya sa'yo. Pag dumarating siya sa bahay, at the end of the day, gustuhin niya na lang na manood ng TV, nakaupo sa sopa, habang nagre-relax. Then, matutulog na. Minsan, mas gusto pa nilang matulog kesa makipagtalik sa inyo. Very hectic na yung schedule niya sa pang-araw-araw. Number 2, he has a medical condition. Baka naman may mga iniinom na maintenance o may medical condition na pinagdadaanan yung partner mo. Tulad din nating mga babae yan. As we age, of course, dadadagdagan or risk na yung kalusugan natin sa mga sakit. Isa na dyan yung ED or erectile dysfunction. Pag ganyan yung situation, napakalaking impact niyan sa inyong sex life. Pwede rin may mga prostate condition na pinagdadaanan. The first thing we have to understand is that sex is not just an intercourse. Hindi lamang ito yung pag nakaramdam ka ng libog sa katawan mo, kailangan maipasok nung lalaki yung kanyang ari sa ari ng babae. SEX is a lot of things. And it's anything intended for one's arousal. Kailangan lang po talaga natin mag-adjust kasi ang intimacy comes in many forms. Number 3, eto guys, very common ito kapag matagal na yung relationship nyo. Your relationship has become platonic. Para na lang kayo minsan na magkaibigan. Parang ganun po. Parang mag-best friend na lang kayo. Dahil nga, sobrang familiar na kayo sa isa't isa. Alam na alam nyo na yung mga routines ng bawat isa. And too much comfort. Dito na pumapasok yung mga platonicness. To the point na nakakalimutan nyo na yung intimacy. Nakakalimutan na ninyo yung inyong sex life. Familiarity creates a platonicness in a relationship. So, kapag sobra na kayong best friend, yung alam nyo na kahit hindi kayo nagtatalik sa isa't isa, andyan lang kayo
sa isa't isa. So, hindi nyo namamalayan, sexless marriage na pala kayo. Ikaw, hindi ka ngayon nag-e-enjoy dyan. Yung isa naman, feeling niya, nasa comfort zone niya. Na kahit na walang ganun, okay lang yung relationship ninyo. The show must go on. Number 4, maaring meron siyang mababang sex drive. It's totally normal po sa mga lalaki na nagdi-decrease po ang kanilang sex drive over time. Sa mga kadahilanan pong mababa ang testosterone levels or mental health problem from environmental factors. Pag ganito po, talagang nababawasan yung kanilang interest sa pakikipagniig doon sa mga partner nila, but still, meron din naman po ng mga partner na kahit na wala ng intercourse na nangyayari, pinipleasure pa rin nila yung kanilang mga partner. As one, he is uncomfortable initiating sex. Baka naman kasi talagang hindi lang siya komportable na siya ang nauunang mag-aya sa'yo. Kaya feeling mo, nawawalan siya ng gana or wala na siyang interest sa'yo o hindi ka na desirable sa paningin niya. Guys, believe it or not, may mga lalaki po talagang hindi sexual dahil hindi sila confident na mag-initiate or mag-start ng inyong intimacy. Especially kung nakasanayan niya na kayo yung palaging nauuna mag-aya sa kanya. So kapag ganito po ang case, kailangan meron po kayong open conversation. Mag-suggest kayo ng mga simpleng bagay lang that he could do start initiating. For example, bigyan mo siya ng mga clue na pag binanggit niya yung word na yon or pag hinawakan niya yung parte ng katawan mo na yon sa'yo, meaning gusto niyang makipag-sex sa'yo. For example, binanggit niya yung bedroom. So, sign na yon na mamayang gabi, gusto niyang may mangyari sa inyo. Or kaya naman, pag hinawakan niya yung iyong balikat or hinawakan niya yung iyong bewang. So, yung mga ganun kasi simpleng bagay lang para matutunan niya na siya yung mag-initiate at ikaw na yung gagawa the rest. So, guys, tip lang, kung nararamdaman nyo na stagnant na kayo, very important na mag-spend kayo ng mas maraming oras sa isa't isa para makatulong na ma-reignite yung inyong intimacy. Maybe go for a walk ng mas madalas, mag-dance kayo together, mag-meditate kayo, or go on a date. Kailangan ma-distract yung pagiging stagnant ninyo at mag-connect kayo as a team. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang pinag-usapan nating tips dito at kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.